Tila napuno at nanggigil si Palace Brass Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa kanyang pagsagot sa paulit-ulit na panawagang sumailalim si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hair follicle test. Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke ang video na siyang pina-spread o isiniwalat nitong si Attorney Harry Roque. Dapat ba natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Ito ang naging tugon ni Attorney Claire Castro sa tanong ng isang news reporter na si Eden Santos. Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke ang video na siyang pina-spread or isiniwalat itong si Attorney Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Ayon kay Attorney Claire Castro, walang basihan ang naturang hirit at bahagi ito ng disinformation campaign laban sa Pangulo. Iginit din niya ang umano'y ipinakalat na peking pulveron video ni Harry Roque ay anyay malinaw na paninira at pagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag pa ni Attorney Claire Castro na ginagawang panangga ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga Duterte para paniwalaan ang lagi nitong sinasabing biktima siya ng political persecution. Ipinaliwanag din ni Attorney Claire Castro na ang pahayag ni President Bongbong Marcos hinggil sa pakikipagsundo ay hindi nakatuon lamang sa pamilya Duterte, kundi sa lahat ng sektor na may hindi pagkakaunawaan sa administrasyon. Huwag po tayong mag-focus sa sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng pulisiya. Ani Attorney Claire Castro. Tandaan po natin, huwag po tayong mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Dagdag pa niya, ito ay kung sila'y may kontra o hindi pagkakasundo sa mga pulisiya o sa paniniwala upang maayos at magkaroon ng stability at magandang serbisyo sa publiko. In general, sinabi naman ng Pangulo sa lahat ng taong maaring hindi magkapareho ng kanyang pananaw, paniniwala at mga pulisiya, handa niyang abutin para lang maayos ang bansa. Ang paglilinaw ni Attorney Claire Castro. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Samantala, sa panayam kay dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi niya na bukas naman sila sa pahayag ni President Bongbong Marcos na reconciliation. Pero anya, magiging posible lamang ito kung ibalik muna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Muling iginiit ni Panelo na iligal ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Nasa kustudiya ngayon ng International Criminal Court o ICC sa The Hague sa Netherlands si Duterte para harapin ang kasong crime against humanity. That's a welcome sign. In fact, about 2 months ago, a mutual friend approached me on that matter. He said, and he's a high-ranking official of the government, he said, I'm concerned with what is happening. Is it possible for reconciliation between PBBM and
PRRD? Sabi ko, ba't naman hindi? Sabi ko, pwedeng-pwede yan. Kaya lang, kung gusto nyo ako magkaroon ng reconciliation, balik nyo muna si Presidente Duterte nito to show you the sincerity of the President. That was 2 months ago pa. In other words, as early as 2 months ago, meron ng mga parinig. Sa akin, welcome yan. Kasi alam mo, alam po ninyo, pag hindi natin maayos ito, maniwala kayo, magkakaroon tayo ng deja vu political upheaval in the magnitude of EDSA 1 and EDSA 2. Ating panoorin ang buong video. Eden Santos, Net25. Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paliwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo, para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito na may para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula... Yes, Okay, kasi sige po. medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So, ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo at para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan.
Thank you. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panelo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo pa po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Attorney Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Attorney Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Follow-up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Follow-up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Eden Santos, Net25. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Attorney, ano bang nangyayari? Bakit pinag-resign ni PBBM lahat ng kanyang gabinete? Naghihintay sila ng paliwanag ang ating mga kababayan. So ako, tinatanong ako ngayon, ano bang masasabi daw natin? Ano ba talagang nangyayari? Unang-una mga kabunyog, alam naman natin yung naganap na elections nung Mayo, yung May 12, ang tawag dyan, midterm elections. Sa presidente, ang midterm elections ay importante yan. Kasi yan yung kalagitnaan ng termino mo. Kaya nga midterm Di ba 6 years ang presidente? Yung unang 3 taon, yan yung kanyang midterm. At sa midterm elections, diyan nakikita kung gusto ng tao ang administrasyon mo o hindi. Halimbawa kay Gloria Arroyo. Si Gloria Arroyo, noong di ba naupo si Gloria, yung totoong eleksyon na, kasi yung unang pag-upo niya nung 2001, tinapos niya lang naman yung termino ni ERAP. Kasi napatalsik nga si ERAP sa people power, EDSA 2. Pero yung 2004 na pag-upo ni Gloria,
yan yung talagang dumaan na yun sa eleksyon. Kalaban niya si Fernando Poe Jr. Nanalo si Gloria doon. Bagamat controversial yung panalo, pero sabihin nating nanalo siya. Pero nung 2007, 2007, kalagitnaan ng termino ni Gloria yan, nagkaroon ng midterm elections. At dahil sobrang baho ni Gloria noon, yung kandidato ng administrasyon ni Gloria, yung Senate lineup niya, 12 nanalo lang sa 12 niyang kandidato, dalawa lang. Sino ang dalawa na yon? Si Joker Arroyo lang at si Angara. Yung 10 kandidato ni Gloria, ang kabilang doon si Mike Defensor, si Mig Subiri, si Tito Soto, si TC Aquino Oreta, pati sino pa ba yung mga kandidato noon ni Gloria noon? Tito Soto, si Ralph Recto, talo rin noon. Si Chavit Singson yata, talo rin noon nung time na yan. Kaya yung election na yan ng 2007, midterm elections kay Gloria, talagang nilampaso ang mga kandidato niya. Bakit? Ay sunod-sunod yung kontrobersya noon ni Gloria, yung Hello Garci, NBN City Deal. Kaya talagang kumbaga ang nagsuffer, ang talagang malinaw na patunay na sinusuka si Gloria ng tao ay yung pagkatalo ng kanyang mga kandidato, at nakita yan sa kanyang midterms, yung kalagitnaan niya. Kaya yung susunod na 3 taon ni Gloria mula 2008, 2009 hanggang 2010, wala na. Ang hirap ng makarecover. Ngayon, itong si PBBM, syempre, medyo talaga hindi maganda ang performance ng kanyang mga gabinete. Eh syempre, damay si PBBM doon. Kasi kung ang kanyang mga gabinete ay mahina, ang performance hindi maganda, kanino ang doon? Kanino ang sa bandang huli, kanino ang magre-reflect yun, ang hindi magandang performance na yun? Ay PBBM. Kaya ngayon, itong midterms, o nakita naman natin, hindi napakaganda ng resulta ng eleksyon. Bagamat, mas marami pa rin ang naipanalong senador ng administrasyon. Mas marami pa rin. Kasi 3 lang naman ang nanalo doon sa Duterte. Pero makikita pa rin talaga na malaking bahagi ng populasyon medyo disgustado sa administrasyon ni PBBM dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin, yung pangako niya na 20 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas, yung sahod ng mga manggagawa hindi na itataas, kawalan ng hanap buhay. Yan ang mga problema ng mamamayan na lalong palala ng palala. Kaya kumbaga, sa parte ni PBBM, gusto niyang makarecover. Kasi mag-i-election sa 2028. Presidential elections yan. Kailangan sa presidential elections, yung kandidato niya magugustuhan ng tao. Kasi pag yung kandidato niya sa 2028 hindi nagustuhan ng tao, matatalo yan, mananalo sila Sara Duterte. Problema yan kapag nanalo ang kampo ng Duterte. Kaya, para makuha niya uli ang simpatya ng tao, para makuha ng administrasyon ang suporta ng tao, dapat yung mga gabinete na hindi nag-perform, yung mga departamento na hindi maganda ang performance, palitan na ng sekretary yun. Palitan na. Palitan ng sa tingin niya, ito yung mas maayos. Kasi kailangan, itong susunod na 3 taon, makabawi siya dyan. Pagamat hindi naman bagsak ang grado ni PBBM sa unang 3 taon niya, pero malinaw na ang mga tao hinahanap yung mga yung kaluwagan sa buhay. Yun ang issue Yung mataas na presyo ng mga bilhin, yung mababang sahod, yung kawalan ng hanap buhay, kailangan masolusyonan yan. Kung hindi man ganap na masolusyonan, at least makaranas man lang ang mga tao ng kaluwagan sa ilalim ng administrasyon. Kasi kung hindi, mamumroblema ang administrasyon sa eleksyon sa 2028. Anong may pagmamalaki ng administrasyon sa 2028? Ang tao naghahanap ng performance ng administrasyon.
Kaya nga, tama lang na itong natitirang 3 taon ng administrasyon ni PBBM ay makita naman ang performance niya. Lalo na sa pagdala ng kaluwagan sa buhay ng tao. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, tama lang itong ginawang ito ni PBBM. Hindi naman ito ibig sabihin na mahina siya. Kasi sasabihin naman yan, mahina talaga ang administrasyon ni PBBM. O tingnan nyo, pinagre-resign na ang mga miyembro ng gabinete. Ang ibig sabihin nito, marami kasi siyang gustong tanggalin. Marami siyang gustong palitan. Pag pinalitan niya kasi yung mga gusto niyang tanggalin, parang masakit sa loob ng mga tinanggal. Parang mapapahiya sila. Si PBBM naman, mukhang itong si Bongbong Marcos masyadong mabait. Ayaw niyang may nasasaktan sa kanyang gabinete. Kung pwede lang, wag niyang sipain ang bawat miyembro ng gabinete. Ay kaya lang, alangan namang hindi niya tanggalin yung mga yan, yung mga hindi nagpe-perform. Para hindi masyadong mahirap sa kanya, lahat pinag-resign. Lahat pinag-resign. Lahat, as in lahat. Ang order ay lahat. Mag-tender kayo ng courtesy resignation nyo. Ngayon, lahat ba yung tatanggalin? Hindi. Yung iba dyan, na nag-resign, hindi tatanggapin ng presidente ang resignation. Lalo na yung sa tingin niya matino naman. Lalo na yung sa tingin niyang matino at okay naman. Ha? Pero yung talagang gusto niya ng palitan, papalitan niya na talaga yan. At least, yung paghiling na mag-resign siya, galing na dun mismo sa gusto niyang palitan. Anyway, ano yan mga kabunyog, mga kababayan, medyo ang maano lang dito kasi iba itong ginawa ni PBBM kasi sweeping. Lahat. Ha? As in lahat pinapag-resign eh. Kahit si Executive Secretary Lucas Bersamin kasama sa pinag-resign. Kahit si kahit si Boying Rimulya ng Department of Justice pinag-resign. Ha? As in lahat talaga pinag-resign. Pero ang maganda naman dito para kay PBBM, parang maire-reset niya ang kanyang administrasyon. Maire-reset niya, parang reset. Ha? Bakit ire-reset? Parang simula uli sa bago. Nung i-retain niya lang diyan, hindi niya tatanggapin yung resignation, yung mga sa tingin niya matino, ayos naman. Kumbaga, bakit pa kasi nag-resign yung matitino? Para hindi siya pag-isipan. Para siya hindi pag-isipan na may pinipili. Lahat kayo mag-resign. Hindi na titingnan kung matino o hindi. Kung maganda ang performance o hindi. Hindi. Lahat mag-resign. Tapos, isa-isang titingnan niya. Yung sa tingin niya, dapat naman talagang tanggapin na ang resignation para mapalitan niya na, tatanggapin niya na yan. Yun namang mga miyembro ng gabinete na sa tingin niya, okay naman to, hindi niya tatanggapin ang resignation niyan. Parang ang nangyari dito, reset. I-reset ang administrasyon. Bakit kailangan niyang i-reset? Para makapagsimula ng mga bago. Para itong mga bagong gabinete niyang itong maiiwan na gabinete at yung ilalagay na bago, ito yung inaasahan niya na magpe-perform. Para bago matapos ang 2028, kasi 2028 ang huling taon niya, maganda ang magiging imahe niya sa publiko. Para kung sino man ang i-endorse niyang presidente na kandidato niya, at least magugustuhan ng publiko dahil ini-endorse niya. Pero kung mabaho, hindi makarecover ang administrasyon ni Marcos, lumala pa ng lumala, hindi naman matugunan yung mga kahilingan ng taong bayan, mahihirapan yung kandidato niya. Pag nag-endorse siya ng kandidato sa 2028, baka matulad kay Gloria. Naalala nyo noon si Gloria? Si Gloria nung nag-endorse ng kandidato ng presidente noong 2010, in-endorse niya si Gibo Teodoro. Ang nangyari, mas nasira pa si Gibo Teodoro eh. Bakit? Kasi ang sama ng administrasyon ni Gloria, ang baho-baho. In-endorse niya si Gibo. Nakatulong ba kay Gibo? Hindi, mas nakasira. Tapos nang malakas si Villar, malakas si Villar. Nang lumabas na naman yung lumabas yung issue na si Villar ay Villaruyo, kandidato rin ni Gloria, bumagsak na naman sa survey si Villar. Nanalo si Pinoy.
Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan, itong pagpaparesign na ito ng mga cabinet secretaries, yung mga matataas na miyembro ng administrasyon ni PBBM, gabinete niya, ito ay para makapagsimula ng bago ang administrasyon. Reset, i-reset. Lahat pinag-resign para walang mag-isip na mayroon siyang pinag-iinitan. Hindi. Pagbibigyan muna lahat. Sige, ano kayo, mag-resign kayo lahat. Saka na lang ako pipili. Saka na lang pipili ang presidente kung sino doon ang tatanggapin ang resignation, sino naman yung hindi. Yung tinanggap ang resignation, papalitan niya. So ngayon, itong mga bagong set ngayon ng ng mga gabinete, inaasahan na gagawin nila ang tungkulin nila. Kasi ang gustong mangyari diyan ng presidente, makabawi dito sa huling 3 taon. Dahil napaka-crucial nga nitong huling 3 taon. Yung huling mga taon, election yan 2028 election ng presidente. Mag-i-endorse ang presidente ng kandidato niya. Kung sino man i-endorse niya, baka mas makasama kapag hindi naging maganda itong huling 3 taon ng administrasyon. Pero pag maganda ang performance, makabawi itong huling 3 taon. Yung halimbawa, yung presyo ng bilihin medyo mapababa. Tapos yung 20 pesos na kilo ng bigas, sana maging na yan, buong bansa na yan. Kasi nung una ang balibalita dun lang sa Visayas. At saka limitado lang. Sana maging yan, sana maging malawakan na yung yung programa ng 20 pesos na kilo ng bigas. So, ang dito, importante talaga itong ginawa na ito ni PBBM. In fact, kailangan niya talaga itong gawin. Kasi kailangan niyang mag-reset ng mga gabinete. Mayroon kasi dyan mga miyembro ng gabinete na hindi talaga nagpe-perform. Ayaw naman ni PBBM na siya ang magtanggal nun. Hindi naman kasi si PBBM tulad ni Duterte. Si Duterte kasi, pag nagtanggal siya ng tao, pinagmamalaki niya yan. May halong drama kasi si Duterte. Kumbaga, propaganda pa ni Duterte pag may sinibak siya. Sasabihin niya, sinibak ko yan kasi hindi maganda ang performance. Si PBBM kasi medyo masyadong mabait. Ayaw niyang may masaktan. Kaya ayaw niya na tatanggalin niya yung isa or dalawa or tatlo na tatanggalin niya, sisibakin niya. Huwag na lang ganun. Mas ang na lang, mag-resign kayo lahat, ako ang magde-decide kung i-retain kayo o hindi. Ito yung ginawa niya. Yan mga kabunyot. Bakit importante yan? Kasi napaka-importante ng huling 3 taon niya. Last 3 years niya na ito ngayon, dito kasi sa nangyaring eleksyon, sa midterms, bagamat nanguna pa rin ang mga kandidato ng administrasyon, pero hindi yun yung makikita dito. Maraming kandidato ng administrasyon hindi nanalo lalo na sa senador. So ang tingin dito ng administrasyon ni PBBM, mukhang kailangan nating bumawi. Kaya babawi ang administrasyon. Okay? Ang naiiba lang kasi dito, lahat pinag-resign sabay-sabay. Lahat. Lahat. Ngayon, tinitingnan ko, halos lahat na ng gabinete, nag-tender na ng courtesy resignation. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan ang punto dito, tinatanggap ni PBBM na medyo negative ang imahe ng administrasyon. So, tinatanggap niya, kailangan bumawi. Kailangan bumawi. Wala namang problema doon. Tinatanggap naman ng administrasyon na medyo kailangang bumawi, lalo na dito sa last 3 years niya. At para makabawi siya, kailangan yung gabinete niya, medyo yung mga magpe-perform talaga. Kasi kapag hindi nag-perform ang gabinete niya, sa bandang huli, ang negative niyan sa kanya. Sa kanya bilang presidente. Anong legasiya ang iiwan niya? Ang isa pang problema niya dyan, yung kandidato niya sa 2028. Baka maging negative pa. Pagdating sa tao, wag nating iboto yan. In-endorse siya ni PBBM. Wala namang nagawa ang administrasyon ni PBBM. Yung ini-endorse niya na yan, wala rin yan. Di ba? So, ibig sabihin, mas negative pa dun sa i-endorse niya. Importanteng manalo ang kandidato ni PBBM sa 2028. Hindi dapat manalo sila Sara. Alam naman ni PBBM yan, ng Marcos yan.
Kaya ang kailangan niyang gawin, isaayos dito sa huling natitirang 3 taon. So yan yung ginawa ngayon. Okay? Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.